Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kabalaran 888. Welcome guys! Alamin natin Pisces ang money career, financial reading mo para sa buwan ng January 2026. So, titingnan natin ano ba ang money energy mo para sa first month of 2026. So, unahin natin yung Pisces. Okay, Pisces. Ano ba ang mensahe ng baraha para sa'yo? So, money, financial, tangible things ito. Okay? Okay, Pisces. Ano ba ang message na para sa'yo in terms of money? Please comment down below guys if you're resonated. Okay. First two cards natin, Pisces, is Two of Swords. Okay? Nakikita nyo ba? This is Two of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo na pwedeng maharap ka sa several na choices and options. So, parang nasa crossroads tayo ngayon. So, several choices in terms of money. So, trabaho, negosyo, or maybe medyo nag-hesitate ka, undecided, or hindi ka pa sure. So, for the month of January, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mahirap yung choices na to in terms of money. So, pwedeng marami kang pinagpipilian, marami kang kailangan na pagdesisyonan, pero hindi ka pa sigurado. Our next card natin is Magician. So, this is positive card kasi pag Magician, ibig sabihin, ano man ang hahawakan mo ngayong January, ito ay magdadala sa'yo ng progress, ng growth, ng victory and success. So, the magic is here. So, parang sinasabi na sisimulan mo, Pisces, ang taong 2026 ng milagro. Unexpected. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na maraming posibleng mangyari ngayong buwan in terms of money. Pwedeng yung iba, siguro hindi kayo masyadong nakafocus sa pera sa buwan ng January kasi maybe yung iba nakabakasyon or maybe yung iba nakafocus kayo sa family or sa love life nyo. So, nakikita ko sa'yo dito na maraming pwedeng mangyari this month na medyo maganda. Hindi medyo, talagang maganda siya. But hindi yon yung focus nyo. Okay? Meron din ditong Pisces na pwedeng, for the month of January, napaka-busy nyo. Okay? Pwedeng yung iba, busy sa kanilang obligations, duties, and responsibilities sa pera, trabaho, negosyo, or sa kung ano man na resources siya. Sisimulan mo yung taon na napakasipag ka, 'di ba? Three of Wands, moving forward. Okay? So, makikita mo dito, since money yung pinag-uusapan natin, sobra-sobra kang motivated. Okay? Sobra-sobra kang motivated, sobra-sobra kang inspired, and sobra-sobra kang hardworking. So, pwedeng yung iba, double time yung ginagawa. Maybe you're having a business, tapos mayroon ka pang mga part-time, tapos mayroon ka pang talagang 8 hours job, parang ganun. So, marami kang pwedeng pagkukunan ng source of income. Okay, ano pa ba? Pisces. Okay, and Five of Wands. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na there's someone here. Okay, so merong mga tao sa paligid mo na maybe they are having a conflict regarding sa pera. Okay, so mag-iingat ka lang. You need to be careful kasi may mga tao dyan sa paligid mo na siguro financially they are struggling pagpasok pa lang ng 2026 or December 2025, they are struggling sa money. So, siguro sila yung mga tao na tinutulungan mo palagi. So, mag-iingat ka sa kanila kasi posibleng meron silang pabor na hihingin sa'yo. Like, gusto nilang humingi ng pera, gusto nilang humingi ng tulong, or kung ano pa man. And hindi mo sila mapagbibigyan. So, pwedeng i-chismis ka nila, i-backstab ba to? Doesn't matter naman yan eh.
Okay? Kasi yung 2026, kung ano man ang mangyari, okay, that's parang redirection ng universe, okay? So, kung may mga financial problems, yung ibang tao, hindi mo na yon obligasyon. Okay? Kumbaga, yun nga sabi sir dito, sa dami-daming duties and responsibilities mo para sa pera, wala ka ng oras para sa mga needs ng ibang tao. Kasi, 'di ba? Lahat tayo responsable sa mga pangangailangan natin. So, if in case pagpasok pa lang ng January, may mga taong hihingi ng tulong, finances, ganyan, you need to set yourself free, 'di ba? Withdraw yourself sa mga taong ganyan. Kasi pampamalas 'yan eh. 'Di ba? Sila yung magdadala ng malas sa iyo. Kasi normally pag January, kailangan nating magtipid, okay? Pero yung taong ito, handa siyang makipag-away, traidoren ka, i-backstab ka because kailangan niya ng pera. Alright, 'diba? So, this is in terms of money. May mga tao na masasaktan because gusto nilang humingi ng tulong sa'yo pero hindi nila magawa. So, parang ganun yun. Okay, so you need to be careful. You need to be careful sa mga taong ito kasi may mga taong namumroblema sila sa pera. Okay, they're parang may mga utang silang kailangan bayaran, mayroon silang mga obligasyon sa sarili nila, and medyo madidisappoint sila sa'yo kasi hindi mo sila matutulungan eh. Okay, so yun. Okay, Nine of Pentacles and the Emperor. So, nakikita ko sa'yo dito, while may mga tao, habang may mga tao ditong nagagalit sa'yo kasi naglagay ka ng boundaries sa salapi mo, ikaw naman ay sobrang, parang napakabilis yung pagtas mo. Yung parang, while someone is backstabbing you, ikaw naman ay busy sa pagtatrabaho, busy ka sa pag-iipon, busy ka sa pag-enjoy or sa pag-claim ng iyong power. Parang ganun. So, sinasabi ng barahan sa'yo, Pisces, na if you are aiming for parang leadership, gusto mong tumas yung posisyon sa trabaho, makaipon ng malaking halagang pera, gusto mo ng mga additional financial support or financial resources, possible siya starting this January of 2026. Five of Wands. So, talagang, dalawa yung Five of Wands mo. So, yun. Be careful lang sa mga tao this month kasi maraming mga tao ang pwedeng lalapit sa'yo para humingi ng tulong pero hindi mo sila, parang ayaw mong tumulong. It's because, siguro kailangan mo siguro ng parang or medyo busy ka. Parang ganun. So, please comment down below doon sa mga Pisces. Pwedeng mag-comment kayo by the end of January or pwede ngayon if you feel na may mga taong nag-aantay sa inyo para sa pera. And if para naman sa mga Pisces na may business, okay? So, you need to prepare yourself kasi ang daming kompetisyon, okay? Marami kang makakakompetensya, lalo na sa usaping business. So, you need to prepare yourself para sa mga kompetensya na yan. Which is natural naman yan eh. Healthy competition yan. If in terms of business, yan eh. Healthy competition. Alright. So, merong the Star and then merong Seven of Pentacles. So, sinasabi ng Barasir dito, Pisces, na meron ditong Pisces na abalang-abala siya. Okay? So, meron ditong Pisces na wala siyang ibang gagawin this month ay kundi trabahuhin kung ano yung financial needs niya, financial dreams, parang ganun. So, ang Pisces na to ay napaka-workaholic. Panay overtime niya this month or panay tipid niya. Basta parang siya, bagong buhay, bagong tao. Kasi dati, siguro hindi ka masyadong aware sa mga paglabas, pagpasok ng pera mo. But starting this January, you are protecting your dreams, your money, and your resources. Your job also, career. So,
So, in short, kailangan mo daw, Pisces na, guardyahan mo daw yung pera mo. Trabaho, ipon, business, or kung ano pa man yan na meron ka. Alright. Two of Cups, and then Four of Pentacles, and Page of Wands. So, meron ditong good news, especially if you're Pisces na you are married or you're in a relationship sa far sign, Leo or Sagittarius. Kasi, yung love life mo, okay, yung kapartner mo or asawa mo or yung spouse mo, siya ay posibleng magdadala sa'yo ng good news regarding money. So, maybe na-promote siya, or maybe kung business person siya, ay malaking kontrata ang posibleng pipirmahan niya by the month of January. And also, meron ditong Pisces, a couple, 'di ba? Pwedeng couple sila. But yung isa dito ay Pisces talaga, na siya ay busy sa pag-aayos ng papeles regarding sa partnership and collaboration or business partnership. Alright, so last card natin is Magician. So, dalawa yung Magician mo. So, everything happens for a reason. And lahat daw ng minamanifest mo, makukuha mo. Depende yon sa'yo. But, sa nakikita nating baraha dito, lahat makukuha mo kasi sisimulan mo yung taon na napakasipag. Sobrang magiging hardworking ka, napakasipag, napakatipid. And meron kang goals dito na pinoprotektahan. Alright, so thank you for watching, Pisces, and see you again. Bye!